Okay, ambience tayo dito sa Davao for today's video. So mag-aalas 6 na ng hapon, ng gabi. So wala masyadong tao dito sa area na to. Ang mga sasakyan, ang kumpulan ng mga tao, mga kumpulan ng mga sasakyan ngayon ay nasa mga two-way lanes sa Davao City. So ano nga ba yun? Ulitin ko. Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard, JP Laurel, Quirino, MacArthur Highway, GP Cabagyo. So yun yung mga example lang sa napakaraming mga two-way lanes sa Davao City. Urban, population area or downtown area. So kapag ka mga one-way street lang naman dito sa Davao downtown, so ito yun. Si Imrecto, San Pedro Street. So hindi to masyadong siksikan ang mga dito, mga jeep, sasakyan. So ito lang yung itsura dito sa lugar ho namin. Hindi ko to pinopromote. Ito ay para sa hindi ko na muna kayo aanyayahan na pumunta dito, no, for this month of December. Kasi wala, hirap kami dito sumakay. Hirap kami dito during peak hour. Hindi, biro lang naman. Just in case na gusto niyo pumunta ng Davao, welcome pa rin naman lahat, no. Kumbaga sama-sama tayo ditong mas stranded sa traffic. Sama-sama tayo niya lahat dito siksikan sa daan. Sabay-sabay tayo dito na kumpulan sa lansangan ng Davao. Sabado, no, ito yung itsura. So mas maraming tao dito. Mas matao kapag kalinggo kasi family day. After church, yung mga tao dito pupunta, mamamasyal, tatambay, papahinga, kakain, no, sa San Pedro Square, Davao City. So struggle is real, no, sa mga public transport commuter dependent dito sa Davao. So hindi na dito applicable yung 10 minutes or Filipino time sa Davao City. Yung 10 minutes na yung scheduled date yung time aalis pa mga 10 minutes ago, di ba? So kumbaga parang na rin tayo dito sa Davao City, Manila na rin, no, yung setup. Kailangan dito agahan early as possible. Wag nang pakakumpiyansa. Tingnan mo, wala pa. Di pa ako nakasakay. Ay naku. Anyway, ganun lang, no. Chill lang tayo. Walang problema. Hindi naman tayo gutom, pero syempre inasahan na tayo nung kinasal na makarating. Hindi ba tayo attend sa ceremonies nila kasi nga hindi rin pwede sa schedule. Tulog kasi ako pag-araw Kaya eto, sa na lang sa reception anong oras na, no? Baka matapos na sila kumain dun. Tsaka pa ako makarating. Diba? So nakakahiya naman sa nag-invite sa atin. Hindi sana binigay ko na lang sa iba. Limited pa naman yung slots. May sakay. Ayun, enjoy na natin yung view. Ganda, no? Davao City, no? Ganda dito. Downtown area. City Hall Drive. So yan lang, no? Lakad-lakad natin dito para makuha na natin ang video itong napakagandang San Pedro Street sa Davao na walang kable ng kuryente. Wala kang makikita mga overhead wires. Walang mga spaghetti wires na makikita up above. So kailan kaya magiging 100% underground cabling ang lahat ng kalye sa Davao City downtown area, no? Ang ganda siguro tingnan, napakaganda siguro pagmasdan ng syudad natin na ganito, napakalinis.
So far wala pa talagang ano no. Kahit pa ngayon ongoing or under construction yung sa may Calle Real ng Iloilo City na binabaon yung kailang mga wirings, mga kuryente. So parang nagkakaroon na rin sila ng parang pilot episode. Pa-sample pa-testing. So kapag magiging effective or magiging successful yung underground cabling system nila, so tuloy-tuloy na yan. Malakas din ang potential or napakalaki ng potential din ni Iloilo City na gawing underground cabling system yung lugar nila, yung kailangan city proper. So as of now, Davao City muna yung nag-iisang syudad sa Davao City sa Pilipinas na may mga kalye na wala nang makikitang mga overhead wires, walang mga cable wires overhead na makikita. Hindi, wag yung isamang wag nyo na ipilit yung diyan, yung mga business districts, mga townships, mga private properties. Pinag-usapan lang natin dito yung yung public spaces ng gaya nito na funded by programa ng LGU talaga, hindi siya initiative ng mga private sectors. Ito ang San Pedro Street, ang siyang pinakaluma, the oldest street of Davao City, 1900s so na to, existing na siya. Tapos yun, isa to sa pinaka-busy na kalye sa Davao City. Kahit pa ito ay kahit pa siya ay one way still marami pa ring mga sasakyan na makikita natin dito. So isa din to talaga sa may pinaka maraming mga sasakyan na dumadaan dito tuwing peak hour. Mga lodging houses marami din dito, mga sapatusan. Okay na tayo dito, thank you. At na-tour ko kayo dito sa may area kanina. Sa isang video ay sa may CM Recto, yung topic po natin about the traffic congestion and the kahirapan sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan, grab car, taxi, jeep, buses. So dito naman ay pinakita ko na yung ambience ng San Pedro Street of Davao City. Dahil wala siyang walang mga kable ng kuryente na makita sa taas, kaya napaka gandang tingnan lalo pag atong oras. Okay na, thank you for watching and happy holiday. Advance Merry Christmas.